Kumusta everyone? Welcome sa aming channel, La Pamilya Stepanov. Kami ay Russian-Filipino family na naninirahan dito sa Negros Oriental, Philippines. Sa vlog na ito, aming ibabahagi ang mga naganap sa aking birthday at ang mga update dito sa aming bahay at ang mga simpleng ganap lang namin sa aming buhay dito sa bukid. At sasagutin ko rin ang comment patungkol sa hindi ko daw pagsuporta sa aking asawa, bakit parang selfish daw ako at bakit hindi ko daw ilagay ang sarili ko sa sitwasyon ng asawa ko. So, sasagutin natin yan mamaya. And sana po ay mag-enjoy kayo sa panunood sa aming channel. Happy! Her duyan upgraded from baby duyan to toddler duyan. La, pas ka. Sayang. Sarap ka po. Ampog kayo. Proud kayo siya. Hi everyone! Magandang araw guys. Today is January 6. And it's actually my birthday today. Pero medyo feeling down ako ngayon guys kasi masama ang pakiramdam ko. May giniginaw ako tapos masakit yung lalamunan ko, parang may sore throat yata ako. Tapos parang sisipunan ako. Actually, nung isang araw ko pa to naramdaman. Mga January 4 pa yata, nagsimulang masakit yung katawan ko, parang may muscle pain, body pain, kahit ganit, parang iganon mo lang yung skin ko, masakit siya, ewan ko ano siya. Sila mama naghanda doon ng pansit, tapos kahapon nag-grocery kami kahapon, bumili ako ng cake for my birthday sana today kasi maliligo sana kami ng dagat. But then, lumala yung pakiramdam ko after namin mag-grocery kahapon sa Robinson sa Dumaguete. Nag-inom na ako ng Nuzep. Tapos, minom din ako ng maraming tsaa na may kalamansi, may ginger, lemongrass. Ngayon, nagpapaluto ako kay Ate Abloy ng malunggay. Puro malunggay. Tapos, pinalagyan ko ng ginger at tanglad, lemongrass. Hindi ko feel ang aking birthday. I'm feeling down kasi si Yuri din ay nagkasakit. Nahawa ako si Yuri, nahawa sa papa niya. And nagkasakit si Yuri, nagkalagnat siya. And then, 2 days na siyang walang lagnat ngayon, pero meron pa din siyang ubo. Sobrang tigas ng ubo niya kahapon. Pumunta din kami sa hospital para ipa-check up si Yuri. Tapos, si baby Mia, pina-injikan namin ng pang 1-year-old na vaccine niya, yung varicella, parang sa measles yata yun. And si Yuri naman, niresetahan siya ng gamot para sa kanyang ubo, pampa-smooth ng kanyang ubo. Kasi sobrang tigas na kanyang ubo. Tapos ako, nahawa nga ako. Masakit yung simula nung na-CS ako, talagang pag nagkasakit ako, masakit yung hiwa sa CS ba, masakit siya. Sino makaka-relate yan mga CS, ma'am? Ganyan din ba kayo pag nagkasakit? Masakit yung likod ko, masakit yung sa hiwa ng CS ko, tapos masakit yung katawan ko. Ang daming mga body pain, muscle pain. Siguro flu to, ewan. Andito ako sa kwarto, nag-quarantine. Ayokong masyadong lumalabas. And si Bibi Mia nandun sa kubo. Pinabantayan ko muna sa kapatid ko, tapos pinabantayan ko kila mama. Pero hindi rin maiiwasan na mahawa talaga siya kasi paggabi dito na siya kasama kaming matulog. And hindi naman siya masyadong naghahanap ngayon ng dede, pero paggabi talaga dumidede siya sa akin. So, kasama kami matulog dito. Medyo nahawaan din si baby Mia ngayon, meron siyang ubo. Nag-start siyang mag-ubo-ubo today. Sabi ng kapatid ko, may ubo na si Mia. So, sabi ko, wag mo nang dalhin si Mia dito kasi iba talaga yung pakiramdam ko. At saka parang giniginaw ako na masakit yung katawan ko. Nag-inom na ako ng
New Zip nga, tapos mga tsaa. Hindi naman kasi ako pwedeng, hindi ako basta-basta uminom ng mga gamot, lalo na nagpapadidi ako kay Mia. And then, ayan guys, hindi naman ako malungkot, pero medyo down lang dahil may sakit yung mga bata. Si Mia nagkasakit na rin, nag-start na rin ubuhin. Si Yuri, meron pang ubo. Ako naman, masakit yung katawan ko. Actually, si Dimitri nakaligo na siya ngayong araw. Wala na siyang ubo. Buti na lang din. Pero kami naman yung sumunod na nagkasakit talaga. First month of the year, nagkasakit kami agad. Sana gumaling na ako. And then, later, baka mas umayos yung pakiramdam ko later. Tuloy namin yung pag-beach. Pero pag hindi talaga, wala ako sa mood ngayon talaga mag-beach. Dito na lang kami, mag-dinner kami dito. Nagluto sila mama pansit. Tapos, may cake. Tapos, pork adobo si mama. Tapos, bibili lang kami ng isda. Mama yun. Ayun lang. Ako ngayon? 34 years old na ako. Hindi ako makapaniwala. Matanda na pala ako. Kaya pala may uban ako. Marami na akong uban actually na lumabas dito. Because I'm already 34 years old today. But thank you Lord. Dahil umabot tayo sa ganitong edad. Thank you so much. Na umabot ako sa ganitong edad. May dalawang gwapo at magandang anak na ako. And I'm very thankful for that. May mabuti akong asawa. Also, thankful din ako kasi nandito si Ate Abloy. At least may naglilinis ng bahay na para sa amin kahit may sakit ako. Hindi ako makapaglinis, hindi ako makagalaw-galaw. Nandiyan si Ate Abloy. And nandito din ang family ko para bantayan sila Mia and maghanda sa aking birthday. Dahil kung kami lang talaga dito ni Dimitri, parang pag ako lang ang nag-alaga sa mga bata, mas mahirap. Mas mahirap talaga pag ako yung nagkasakit. Nagsabay kami magkasakit dahil kung wala kaming helper dito, ako lang talaga. Like dati kay Yuri, ako lang talaga. And napakahirap na magsabay magkasakit ng mga bata. Lalo na magkasakit din yung mama. Kasi ako yung pinahanap ng mga bata pag may sakit sila. Lalo na si baby Mia. Kailangan pa talagang alagaan. And then si Yuri naman, minsan naman ay andun siya sa kanyang papa. Mas papa's boy na siya ngayong lumaki-laki na siya. Pero pag nagkasakit nga siya, lagi niya akong hinahanap din. Naglalambing-lambing dito. Kaya nahawaan din talaga ako kay Yuri. Kasi yung mga ilang nights din siya nung nagkasakit. Nilagnat siya. Ilang nights din na nandito siya. Tumatabi siya sa amin. So, yeah, magpapahinga lang ako ngayong araw kung hindi talaga ako gumaling. Hindi na kami magbe-beach. Sana po isali niyo po kami sa inyong mga prayers na sana gumaling na kami. Gumaling na ako. Gumaling na lalo na yung mga bata. Gumaling. Dahil napakahirap magkasakit. Talaga hindi na kinaya ng katawan ko. Sila Dimitri at Yuri, parang 2 beses na yata silang nagkasakit in the last months, consecutive months. Lalo na si Dimitri kasi stress siya sa mga dokumento nung nag-apply kami ng visa. And nung time na yun, nag-start nga din akong parang sinipunon pero uminom ako ng maraming mga tsaa na may kalamansi. Tapos kumain ako ng maraming malunggay na gulay. Tapos vitamins. Kaya hindi tumuloy yung sakit ko. Pero this time parang too late na hawaan na talaga ako. Ngayon ako nagpaluto ng malunggay kasi kay Ate Abloy. And yung mga kinakain pa namin the other days nung sa Christmas, New Year, medyo unhealthy talaga. Mga pork, daming sweets. Kaya, tapos stress pa sa resulta ng visa guys. Kaya talaga nahawaan din ako sa sakit. But hopefully maging okay na kami. In Jesus' name, sana gumaling na kami sa mga sakit ngayon. Hindi naman siya worse, parang cold flu lang talaga. Which is, I think, usual naman ngayon sa mga panahon ngayon. Ang daming nagkakalagnat, nagkaka-flu. This month. Nandun si baby Mia sa kubo. Ang ganda sanang mag-beach ngayon kasi sunny. Kahapon maulan. I can't believe I'm already
43. I'm already 34 years old. Ayan, nagpaluto ako kay Ate Abloy ng malunggay. What are you doing, boy? Actually, he looks better na today. Still sick? Pasiksik ra ka no, para dili ka to school no. Absent si Yuri ngayong araw actually kasi hindi pa mabuti ang pakiramdam niya. Balik na sana sila ngayong araw sa school. Laro na ang bata. Tomorrow go back to school, kuya? And he would say, I'm still sick. So drama. Looking back to the end of beginning. Malunggay. Let's go eat there. Payag. Huh? You're not hungry? Soup. Good soup. Puntahan natin sila sa kubo. Si Mia, nag-karaoke na si Mia. Baka naluto na yung niluluto ni Mama na pork adobo at saka pansit. Gutom ako. Ngayon lang ako ulit may appetite. Luto na ang pansit. Wow, yummy. Humba. Pork adobo. Na, eat na Mia, eat. Yun eh. In a birthday na ako. Happy na, sick na, birthday ko pa. Happy din guys. Guys, Dimitri, huwag ka nang naipansit eh. Kanay, habi. Kanay, hangin. Kanay, sa plato. Kuya, pag-eat na. Yummy, oh, banana. From my phone. Happy birthday from my phone. Ngayon, siyang saging, guys, siyang saging. One banana for baby Mia. Been asking that banana over there, look. That one. She's been asking that. Since last week. Oh, there you go. You want? The banana lover girl. So, ayan lang ang simpleng handa ko sa aking birthday. Thankful ako sa aking mama at family ko na nandito sila at pinaghanda nila ako para sa aking birthday kahit may sakit, at least na kapag salo-salo kami, and sana ay gumaling na kaming lahat. Ayan, sobrang sarap ng kumain dito sa labas ng aming bahay. Napakasariwa ng hangin, napakagandang tingnan ng pagka-green ng surroundings. At ayan din si Baby Mia, oh, nahilig na talaga siya mag-akyat-akyat dito sa puno, ang aming baby Tarsher. Nanguhag saging ang unggoy. Mia, monkey. Tarsher. Happy Ops! It's a prank! Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
she thought it's her birthday. Mama! Come here! Come here! Yay! Sing happy birthday, Mama. It's not your birthday, it's Mama's birthday. Ali, Kuya! No, make a wish for Mama. Make a wish. No, together. 1, 2, 3. Yay! Tingala siya. It's Mama's birthday, not yours. Again. Look. Okay. Uy! Hala! Ang girl! The cake hunter. Yummy? Siya uri na nagkaon. May ana, oy, mango. Mango, lami. Yummy? Walhon ka? Wala, hindi na siya nisuwat siya. Gigana ako og lapis. Maghanda ako dito ng tsaa namin. Nilagyan ko ng kalamansi, tapos mayroong honey para sa ubo namin. And kahit may ubo, hala, birada sa cake. Sayang din kasi ang nabiling cake. Kaunti lang kinain ko, guys. Kasi mahirap na ang ubo, baka lumala. Mag-shoes ko na siya. Shoes? No. Sagdi ka ba? Ikaw, Hey, put on your shoes. Shoes, good siya, eh. Man, Hey, put shoes. open na to, be. Open. Oh, shoes na. Ko siya kayong gitang-tang. Nabali, katumusa. Ang cake shoes ng bataan eh. Sige, put it on. Put it on. Yay, pretty na. Yay. Disco na naman si Mia dito. Hindi talaga umayos ang pakiramdam ko. Parang lalagnatin talaga ako kaya hindi na kami tumuloy mag-beach ngayong araw. Yan ang ginawa ni Papa na dirty kitchen dito. Hindi pa tapos. Roof na lang ang kulang. Saka-saka man. Mia! Oy! The next day. Ayan ang aking garden. Pinalinisan ko pala yung garden ko, guys. Para makapagtanim-tanim ako ulit. Since hindi naman kami mag-abroad. Mag-garden na lang ako ulit. Ayun, mayroon pa mga natira dito actually na mga tanim ko. Sibuyas, sili. May kamuti pa nga dyan. Tsaka atsan. May tumubo na avocado. Ito may hahaba na ng mga basil ko dito. Kailangan na itong bunutin din at magtanim ng bago. Kasi matatanda na. Garden na lang tayo ulit. Dami ko pang mga seeds doon, tanim natin. Next day. Ngayong araw din pala po ay may pinapatrabaho kami. Nandito ang aming electrician. Pinapalagyan namin ng bagong electrical wiring, connection ang aming dito sa labas para sa welding machine. Para hindi kami ma-overload dito kasi ang lakas ng kain ng kuryente ng welding machine. Nagpapa-welding kasi kami sa aming bakod. And ayan si Kuya. Medyo kaunti na lang ang ubo ni Kuya ngayong araw, guys. Napakaganda ng araw ngayon. Paliwalas. May pinapatrabaho kami, electrical wiring. Kulang yung mga materialis namin, kaya bababa kami.
Bili kami ng additional materials. Sama si Yuri. Kaunti na lang ang ubo ni Yuri. Ako naman, kakasimula pa lang. Wow, ang ganda. Namulaklak yung tinanim ni Ate Ablerna orchids dito. Wow, ang ganda ng kulay ah. Yan, dalhin namin si Marshall kasi ipag-grooming namin siya sa veterinary clinics doon sa baba. Bye-bye, Marshall. See you later when you're clean. There's his leash. Si Marshall. Mabango na siya later. Okay, si Dimitri bumalik ulit doon sa baba. Kinuha si Marshall doon sa my vet clinic and ayan, pakita ko sa inyo itong tinarbaho nila dito sa labas. Nagpa-electrical wiring din kami dito sa aming kubo, sa kusina nila mama. At nilagay nga namin sa ilalim yung mga wires. Underground siya para mas safe pag may bagyo-bagyo. Pinalagyan namin sila dito sa kusina at tsaka sa kubo para may magamit na sila dito. Meron na kasi sila ditong TV din. Binilihan ko ng TV si Papa kasi mahilig si Papa manood ng news. The next day. Hey, what's up everyone? Hi guys, good morning. Sakit din guys. We're still sick but we have to do a lot of tasks. Punta kami ng Dumaguete kasi bibili kami ng mga materials para sa fence. Kulang yung mga materials namin. Yung yung boses ko iba na kasi inuubo pa din ako, tapos yung sipon ko parang lumabas na siya kahapon. Tapos yung dito ko masakit, yung lalamunan ko masakit, makate. Si Dimitri may ubo pa rin kaunti. Si Yuri naman medyo na si Yuri ngayon, alert na si Yuri ngayon. Kiyat na balik. Yuri, right, si Mia sa bahay lang natulog. Medyo cloudy dito, parang uulan. Diyan kami bibili ng materials. Health case. Hardware. Yan ang napili namin. Bukas pa siya ma-i-deliver. A few moments later. Ayan po, dumaan muna kami dito sa Moon Cafe para mag-lunch kasi nagutom na, super gutom na after namin mamili ng mga materials. Medyo natagalan kami doon sa sobrang dami din kasi ng customer. And nag-order nga ako ng kalamansi na mainit kasi para sa aming ubo. And well, pauwi na nga kami, parang nag-worsen yung aking ubo, aking sipon. Kaya yan yung mukha ko, ayan, sobrang tamlay. Talagang may sakit na. May tinrabaho sila Papa at ikot dito. Kinuha nila yung malaking bato sa daanan namin. Open. Open. Kita na mo gold. Dihan ay gold. Wa, agoy. Even if they found using Abi kog na ay gold. Even if they found using zero tell you. Yeah, Papa is there. They found gold. Papa and the God they just make equal parts. Punta tayo sa kubo. Binilan ko sila ng Dunkin. Magkape tayo doon. Si Baby Mia natulog pa dito guys. So, kapila na niyan tulog dirite. Second nap of the day. Natulog din na sa payag kaniya pagkakod na ako. Pagkatong natulog.
Mia, the cowboy. This is our Mia is the real cowboy. Cowgirl there. Cowgirl, labi ko boy si Mia. Cowgirl Mia. Tuwing hapon nga ay lumalabas dito ang mga bata para maglaro. Ang ganda na kasi din talagang paglaruan dito kasi malinis na, pinalinisan ko talaga dito na maayos. Pati yung aking garden, tingnan niya ang aking garden, ang ganda na. And yan si Baby Mia, tambay-tambay dito sa kubo while waiting for namin, dinner. Nagluto si mama ng dinner. Your chick in his Spider-Man era. Every day watching Spider-Man. At nag-order din siya ng mga Spider-Man costume kahit marami na siyang Spider-Man costume. Bye bye friends, we'll see you again real soon. Bye bye. Lagan, ang iring lagan. Abot na diha. Dimitri, come here, I need you. Why I don't let you go home to your mama? Why I'm so selfish, huh? Why I don't let you go home? You answer that question. Because you are a bad person. So, merong nag-comment guys. Hindi naman ako galit. Hindi ako galit ha. Sagutin ko lang tong comment. Bakit hindi daw? Hindi daw muna kami umuwi sa Russia. Since matagal nang hindi nakita ni Dimitri yung mama niya. Bakit hindi ako daw, yung family niya doon. Bakit hindi ko daw ilagay ang sarili ko sa sitwasyon ni Dimitri na for sure kung ako din ang nandun sa Russia at matagal akong hindi nakauwi dito. For sure, mamimiss ko rin yung mga magulang ko, which is totoo naman, of course, which is true. Na-miss na din naman ni Dimitri yung mama niya, ay kapatid niya, nagkita naman sila the other month, nung nandito yung kapatid niya. Kasi wala naman siyang papa na, namatay na yung papa niya, matagal na. So yung mama na lang niya doon at saka kapatid. Ang family niya doon. So cute. So, bakit daw ganon? Bakit hindi mo na kami pumunta sa Russia para makakita naman ni Dimitri yung parents, yung kapatid niya at especially yung mama niya doon? Hindi, selfish daw ako. Hindi naman ako selfish. I'm not selfish, guys. Lagi kong sinasabi kay Dimitri, umuwi na lang, punta tayo sa Russia, magbakasyon since hindi pa nakita ng mother-in-law ko ni mama, si Mia nga, hindi pa nakita. Pero siya naman yung ayaw. And then, hindi naman sa ayaw niyong bumisita doon dahil hindi niya na-miss ang kanyang magulang, ang kanyang mama. Na-miss niya of course, pero ayaw pa niyang pumunta doon. Dahil nga sa sitwasyon doon, hindi ko na kailangang sabihin, di ba, kung anong nangyayari doon. Alam niyo na yon anong nangyayari doon. So, hindi pa kami bumalik doon. Lagi ko nga sinasabi kay Dimitri na bumalik tayo magbakasyon. Tapos, sabi niya, hindi pa pwede. Okay naman pumunta doon, pero parang mas iniwas. Sinasabi niya na mas mabuti nandito muna kami dahil sa sitwasyon doon sa Russia. Yun din yung advice ng kanyang mother. Mas mabuti nandito kami. Mas safe siya dito. And well, ngayong taon naman is medyo okay naman na. Parang madami na din namang mga Filipina, Russian na family ang umuwi na doon. So I think we will try naman this year na umuwi para makita na rin ni mama ang kanyang apo, si Mia, si Yuri. Bata pa si Yuri, baby pa si Yuri nung last namin doon. Lagi ko yung ini-invite, ako ang nag-invite sa kanya guys na umuwi, bumalik doon sa Russia for vacation lang para magbisitahin yung mama niya, pero sa tingin niya kasi ay hindi pa magandang umuwi doon. Kaya nirespeto ko rin ang desisyon niya na ganun. But hopefully this year ma-okay na and makabisita na kami doon kay mama. So ayan ha, I'm not selfish.
Yeah. Friend Clem, yo, excited to go there. I'm even very excited. Ako yung mas na-excite na pumunta doon. Always asking me when we gonna go there. Yeah. When Yuri gonna see the snow. Yeah, si Yuri din excited talaga sa snow, si Yuri. Kasi nung nandun kami, hindi pa niya alam ang snow. Na-experience na niya ang snow, pero hindi pa niya alam na wala pa siyang kamuang-muang nun. And also, I'm also very excited for snow and for food there. So yeah, hopefully this year guys, makabisita kami kay Mama. And of course, magbablog kami doon. Pakita namin sa inyo yung ano doon. Okay naman sa lugar ni Dimitri. Safe naman actually doon. Pero mas gusto niya muna dito kami. Kaya dito muna kami. And yun din yung gusto ng mama niya na dito muna kami. Will be funny if visa will refused. Of course, I will not get refused. We're married. We have marriage certificate. I will get yung kung pupunta kami doon, magkukuha ako ng spouse visa. Valid siya for 1 year. Pwede ako magstay ng 1 year doon. Pero I think hindi kami magstay ng 1 year. Depende. So that's it guys. Yun yung sagot ko sa comment. Thank you for this comment. Yan, nasagot ko na hindi naman ako selfish na pagkaasawa, no. Of course, iniisip ko din yung feelings ni Dimitri. Na feelings ng yung mama niya. Of course, dahil isang ina din ako, alam ko din nakakamiss talaga lalo na yung anak mo nasa malayo. Isa din akong ina, so alam ko yung feeling. Kaya lagi ko siyang ini-invite na umuwi doon, pero ayaw na muna niya for some reason, ayaw na muna niya. Pero this year, punta kami. And, yeah. Alright guys, thank you so much sa panunood sa video na to. Mag-subscribe po kayo sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. We are the Stepano family. This is Dimitri. I am Nivy. And somewhere outside our kids, Mia and Yuri. Thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. exercise. And he's looking at you.